Presento ba ito kung sa kanyang pagdadrive? And then nasundan ko, hindi naman pala yung may-ari ang nagdadrive kundi iba. Okay, the point that I'm making is, make sure na yung identity na nakakabit sa'yo bilang mga Kristiyano, anything associated with Christ, like your Bible, holding your Bible, may hawak ka ng Biblia, alam ng mga tao na umaaling ka ng church, alam ng mga tao na member ka ng choir, make it sure that you will live according to their expectations. Amen. There is a great demand na nire-require ng ating kalalagayan bilang mga awit sa Panginoon. Okay? Kinakailangan malumanay kang magsalita. Tapos na yata tayo, Pastor. Pastor, pwede ba magtanong? Sige po. Kasi yung sinabi sa Easter 20, yung hari ng Lutero, si Ben yun eh. Ano ba? Si Ben. Ben. Mamaya ako pagkasapan nun natin si Ben. Okay? Hindi lang yung kaunawaan mo sa ginagawa mo, kundi yung kaunawaan mo rin sa hinihinging nire-require ng katungkulan mo bilang mga awit sa Panginoon. Napakahalaga ho iyon na magkaroon ng consistency yung lifestyle natin at saka yung ministry natin. Okay? Kaya alam niyo naman na sa Las Vegas, pag sinabing Las Vegas, ugalan. Okay? But there's another side. There's another side of Las Vegas. Meron po kaming member ng PhilAm Pastors Association sa Las Vegas na napabalitang pumasok sa Palms Casino. Pumasok. Binabalita lang yun na si Pastor ganito pumasok sa Palms Casino. Nandun yung Playboy kasi Playboy Club doon. So nabalita ngayon, kinonfront siya ngayon. Sabi nung secretary ng PhilAm Pastor, sabi niya, Pastor, ito ba pumasok ka sa Palms Casino? Ay, oo! Kumain ako ng buffet. Okay. Ito ang isa sa kinakailangan nating pag-ingatan. Don't ever create a confusion na iisipin ng tao na, something fishy. Di ba? Kailangan yung ministry life natin must be consistent with your public life. Amen. And your private life. Okay? Yung public life natin as a music ministers, dinidemand yan na ang expectation ng tao, grabe yung expectation sa akin. But, ang sabi naman ng Bible lahat naman tayo nagkakasala. No one is perfect. We are always still prone ng makagawa ng pagkukulang. But we should strive to live according to the standard of living na nire-require ng ating katungkulan. Okay, first, nananalangin ba tayo? Meron ba tayong private life? Private prayer. Iba yung public prayer at saka private prayer. Okay? Alam niyo ba na everything that you do in public reflects what you do in private? Everything you do in public. Yung mannerism mo, yung attitude mo, everything na nakikita ng tao. It's all because that is also what you do in your private life. Pag ang private life mo is maayos ang pananalangin, buhay panalangin, makikita ng tao na meron din kaayusan ang buhay mo in public. Pag meron kang private reading, yung Bible reading, yung personal Bible reading mo sa salita ng Panginoon, these are the private things that we must enhance sa ating
personal relationship sa Panginoon. Kasi kung maayos ang ating private life, maayos din ang ating public life. Bakit merong mga kontrobersya sa ating public life? Kasi kontrobersyal sa private life. Bakit? Alas 6 na. Hindi ko pa nananalang. You know, nakakalimutan nating mag-pray, nakakalimutan nating mag-aral ng salita, magbasa ng salita ng Diyos. Okay? Isa iyon sa kinakailangan nating maintindihan bilang mga awit sa Panginoon. Now, if you will go back to our text, in-insert ko yun para to make it look like na parang symposium ng music ministry. yung leper, he gave worth to God. Binigyan niya ng pagpapahalaga ang Diyos. So in your private life, in our private life, how do we give worth to God? Totoo ba yung kanta na, you are my everything? Totoo ba yung kanta na, there's no one like you? Totoo ba yung kanta? Do we really mean na siya lang talaga ang number one sa buhay natin? Do we really mean that? Because kung talagang we mean those words, bibigyan natin ng pagpapahalaga si Yahweh sa buhay natin above everybody, above everything else in this world. Why? Kasi you are giving worth to God. Now watch this. Yung leper, nung pahalagahan niya ang Panginoong Jesucristo, napansin ninyo na in return, pinahalagahan din siya ni Jesus Christ. Because you know what? The principle is this. You attract who you were. You attract who you were. Ano bang Tagalog ng attract? Inaakit. Yan. Napapalapit sa iyo yung tao na binibigyan mo ng halaga. Okay? Pansinin niyo yung mga I think dito rin sa UK, masyadong animal lovers sa mga Britons, di ba? Mga British. Ganun din sa Amerika. Mahal na mahal nila yung kanilang mga aso. Okay? Pero kung titignan ninyo kung paano na-tame yung aso, it took months of training. Okay? Yung mga tao, kaya kinakagat yung mga tao ng aso kasi hindi nila binibigyang halaga yung aso. Pinapalo nila, tinataboy nila. But for those people who understands the principle of attraction, you attract who you were. Yung dog trainers doon, what they do for the start is binibigyan halaga nila yung aso. And in return, yung aso nagbibigay halaga sa kanila hanggang sa natitame. Okay? Kung yung aso pwedeng magbigay ng pagpapahalaga sa tao na nagpapahalaga sa kanila, how much more ang Diyos kung matutunan ng tao na pahalagahan ng Diyos, how can He not give worth to us if you could give worth to Him? There are two ways na binigyan ng halaga ni Jesus Christ yung leper. One, out of the crowd, iisa lang ang pinagpala niya. Out of the crowd. Out of the large crowd na nandoon, iisa lang, yung leper pa, yung may ketong pa, ang binigyang halaga ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sa dinami-dami ng tao na nandoon, iisa rin lang ang nagbigay halaga sa Panginoon. Mapapansin ninyo, sinabi ko ito, sinare ko ito sa mga kapatiran ng isang gabi. Last night. Sabi ko sa kanila, napansin niyo ba na sa service, iisa lang naman yung pastor na nag-preach. At yung preaching niya, you all heard it all at the same time. All at one place, one lip, one message, one time,